Sa isang tahimik na bayan sa Batangas, may tatlong batang matalik na magkaibigan, si Daniel, si Arnel at si Joel. Isang araw, habang naglalaro sila sa tabi ng ilog, may isang lalaking dumating sakay ng isang lumang jeep. Nagpakilala itong pulis at sinabing kailangang sumama si Joel dahil sa isang reklamo laban sa kanya. Sa kabila ng takot at pagdadalawang isip, sumama si Joel. Pero hindi na siya muling nakita ng kanyang mga kaibigan, hindi hanggang 3 araw ang lumipas. Natagpuan siyang sugatan, marumi at hindi na tulad ng dati. Hindi niya masabi ang buong kwento ng nangyari sa kanya. Simula noon, unti-unting nagkawatak-watak ang pagkakaibigan nila. Lumaki silang may kanya-kanyang buhay, si Daniel ay naging pulis, si Arnel ay simpleng ama ng tahanan, at si Joel naman ay nagpatuloy sa buhay na may sugat na hindi na gumaling. Makalipas ang 20 taon, isang gabing tahimik sa bayan, natagpuan ang asawa ni Arnel, si Regina, napatay sa isang madilim na eskinita. Ang buong bayan ay nagimbal at si Daniel ang itinalagang imbestigador sa kaso. Sa gitna ng imbestigasyon, ang lahat ng ebidensya ay tila nagtuturo kay Joel. Mabilis na lumaganap ang hinala, siya na dating biktima, siya na may madilim na nakaraan, siya ang maaaring may kagagawa ng krimen. Habang lumalalim ang imbestigasyon, unti-unting lumitaw ang katotohanan. Hindi si Joel ang pumatay kay Regina. Sa halip, ang tunay na may sala ay isang grupo ng mga kabataang nalulong sa masamang bisyo, mga batang hindi alam ang bigat ng kanilang ginawa. Ngunit huli na ang lahat. Galit at takot ang bumalot kay Arnel. Buong akala niya si Joel ang may kasalanan. Sa isang madilim na gabi sa tabi ng ilog, pinaslang ni Arnel ang kaibigang minsan niyang minahal bilang kapatid. Nang dumating si Daniel at nakita ang bangkay ni Joel, hindi siya nakapagsalita. Tahimik ang ilog. Tulad noon, tulad ngayon, tinangay muli nito ang isang lihim na kailanman ay hindi na mabubunyag ng buo.